Ayan Kim na. Pao, buhos pakilig sa isang big convention. Big factor na sa fans na magkasama na naman sina Kim Chiu at Paolo Abilino sa isang convention na event ng isang kainan kung saan talagang kainan, fast food po Fast ha. food. Baka sabing karinderya kung saan 10 years ng brand, pero okay lang yan. Talaga namang kainan. Brand ambassador si Kim habang 2 years naman rito si Paolo. Nagumapo sa pakiligan dalawa mula sa tanong ni Paolo kay Kim kung saan ito mag-Valentines hanggang sa tingin ng malagkit nila sa isa't isa. At sinabi pa nga, di ba, yung tinanong si Kim, doon sa isang sa tahanan, di ba? Yes, sa Pero hindi iba tahanan. yon. But anyway, at least mayroon ng pa-preview kung anong pwedeng asahan sa Feb 14. Ang natuwa lang naman ako, hindi naman ako natuwa, parang lumambot pansamantala, saglit ang ngit-ngit ng Kim Paulandia. Kasi nga, di ba, dahil nga dun sa Jericho issue and then biglang nagpaayuda itong dalawang ito, nawalang bigla ng konti, pero hindi pa rin natatapos until now. Talagang nakita mo naman yung reaction. Actually, ang dami nang nagre-react kahit yung mga kakilala nating medyo yung sikat na personality. Nagtatanong talaga, ano ba talaga yung ginawa ni Jericho? Yung Kitang-kita naman kasi sa video. Ano ba nangyari? At hanggang ngayon inaasahan nating, inaasahan natin at panawagan natin kay Jericho na magsalita at linawin ng issue, parang wala pa. At ngayon nga, nag-aabang ang mga netizen kung ano na raw ba ang nangyari. Di ba ngayon ang showing ba? Ngayon ang showing? Hindi, kahapon, Wednesday. Kahapon nagtatanong sila kung ano na nga daw ba ang nangyari sa first day ng pelikula ng dalawang yan, si Ann at si Paolo at si Jericho. At abang na abang talaga ang Kim Paulandia. Parang gusto lang malaman kung Ako may feeling. Pero kaya lang, may sinehan kasi na nagbaba ng presyo ng ticket. Kumbaga, so far, ito na yung pinakamababang presyo, yung 175. Ang baba na nun. super baba. Oo. Challenge yan ha. Ibinaba na nga yung presyo ng 250 ticket. dati. Oo. Ngayon, 175 na. O diba? So tingnan natin Pag hindi pa naman kumita. Pero hindi sa lahat ng sinehan yan. Meron ng piling-piling sinehan. Mahirap Well, mahirap sa panahon niya mag-Valentine's Day ha. Para mas gusto yata ng mga ibang mga lovers na mag-check-in Ay! sa restaurant. Sa ganitong klaseng balita, mahalagang maging maingat at balanse ang pagtingin. Kapag may isyong kinasasangkutan ng mga kilalang personalidad tulad ni Kim Chiu at Jericho Rosales, natural lang na maging emosyonal ang fans, lalo na ang mga Kim Pao supporters, at maghintay ng paliwanag o official statement. Narito ang mas malalim na reaksyon ko. Number 1. Karapatan ng fans na magtanong pero may hangganan. Normal sa fandom culture na protektahan ng fans ang iniidolo nila, pero mahalaga pa rin na iwasan ang panghuhusga base lang sa putol-putol na clips, screenshots o kwento sa social media. Hindi lahat ng kumakalat ay buong konteksto ng nangyari. Number 2. Mas mabuting hintayin ang buong paliwanag. Kung may issue man tungkol sa ginawa ni Jericho kay Kim Chiu, mas makabubuting hintayin ang buong video o transcript, official statement, panig ng parehong kampo. Showbiz issues madalas lumalaki dahil sa misinterpretation. Number 3. Professional versus personal, dapat malinaw. Maraming eksena o interaction sa events ang pwedeng mabigyan ng maling kulay kapag kinuhanan ng anggulo o edit. Posibleng biro, out of context line o awkward moment lang ang pinanggalingan. Number 4. Responsibility ng celebrities at fans. Celebrities, makakatulong ang malinaw na paliwanag para mapakalma ang publiko. Fans, iwasan ng hate comments, pagbabanta o online attacks. Mas okay ang respectful na paghingi ng clarification kaysa online war. Sa huli, respeto pa rin sa lahat. Parehong veteranong artista sina Kim at Jericho. Mas maganda kung ang diskusyon ay manatiling maayos at hindi nauuwi sa paninira o harassment. Ang masasabi ko sa balitang hinihintay ng mga Kim Pao fans ang paliwanag ni Jericho Rosales sa una mo'y ginawa niya kay Kim Chiu ay ito. Natural lang na maging protective at invested ang fans, lalo na kung may lumalabas na balita na parang may hindi magandang nangyari sa kanilang iniidolo. Sa fandom culture, mabilis talagang uminit ang reaksyon, pero mahalagang tandaan na sa showbiz, maraming issue ang lumalaki dahil sa kulang o putol na impormasyon.
Ilang mahalagang punto. Hintayin ang buong konteksto. Hindi sapatang snippets, screenshots o kwento lang sa social media. Mas makabubuting may malinaw na paliwanag o official statement bago magbuo ng matinding opinyon. Iwasan ang trial by social media. Delikado kapag hinuhusgahan agad ang isang tao nang walang kumpletong detalye. Nakakadagdag lang ito sa gulo at pwedeng makasira ng reputasyon kahit hindi pa malinaw ang totoong nangyari. Fans can support without attacking others. Pwedeng ipakita ang suporta kay Kim Chiu nang hindi kinakailangang mangbash pumanakit ng iba online. Ang mas malakas na fandom ay marunong rumispeto. Sa huli, kung may paliwanag man na ilalabas, makakatulong ito sa lahat. Clarity calms the issue. Kapag may malinaw na pahayag, mas madaling maintindihan ang sitwasyon at maiwasan ng maling haka-haka. Sa ngayon, ang pinakamaingat na posisyon ay makinig, maghintay ng facts at manatiling respectful sa lahat ng sangkot. Sa unang tingin, malinaw na emosyonal ang sitwasyon. Natural lang para sa mga Kim Pao fans na mag-alala o magpakita ng reaksyon kapag ang iniidolo nila ay nasasangkot sa kontrobersya. Ang fandom culture sa Pilipinas ay kilala sa pagiging passionate, lalo na pagdating sa mga love teams o paboritong artista. Kaya naman kahit maliit o simpleng insidente, mabilis itong lumalaki sa social media. Ngunit sa kabilang banda, mahalagang tandaan na sa showbiz, hindi laging ganap ang nakikita ng publiko. Maraming factors na maaaring nakaapekto sa pangyayari. Editing ng clips, out-of-context statements, o simpleng misunderstanding lang. Hindi lahat ng kumakalat ay buong konteksto ng nangyari. Dito pumapasok ang kahalagahan ng paliwanag mula sa artista mismo. Kung si Jericho Rosales ay maglalabas ng malinaw at maayos na statement, makakatulong ito hindi lang sa fans, kundi pati na rin sa publiko para maiwasan ang haka-haka, misinterpretation at gulo online. Sa ganitong paraan, naipapakita rin ang pagiging professional ng mga artista sa kanilang interactions at public image. Para sa mga fans, ito rin ay magandang kapagkakataon para ipakita ang suporta sa kanilang iniidolo nang hindi nangangaabuso sa social media. Ang pagbabanta, paninira o pag-atake sa ibang tao ay hindi makakatulong sa sitwasyon, ansalid mas lalong lumalaki ang tensyon. Ang tunay na fandom ay nakikita sa respeto at sa kakayahang maghintay ng tamang impormasyon bago gumawa ng konklusyon. Sa huli, ang palitang ito ay paalala na sa showbiz, ang perception ay madalas mas mabilis kumalat kaysa sa katotohanan. Ang pinakamakatuwiran gawin sa ngayon ay maghintay ng paliwanag, maging maingat sa reaksyon, at manatiling respectful sa lahat ng sangkot. Ang kalmado at maayos na approach sa ganitong sitwasyon ay mas makakatulong kesa sa instant na pagkondena. Number 1. Background context ng sitwasyon. Mahalagang ilahad kung ano mismo ang pinanggalingan ng issue. Halimbawa, saan naganap ang insidente? Event, interview, show? Ano ang eksaktong sinabi o ginawa ni Jericho Rosales kay Kim Chiu na ikinagalit ng fans? May video, post o larawan bang kumalat? Ang ganitong detalye ay makakatulong sa readers o fans para mas maunawaan ang sitwasyon at hindi lang puro haka-haka. Number 2. Reaksyon ng iba pang partido. Pwede ring dagdagan kung may pahayag na ang management ng dalawang artista o kung may mga celebrity friends na nagbigay ng pananaw. Halimbawa, kung may sinabi ang PR teams ng dalawang artista, pwedeng i-highlight ito bilang official clarification. Number 3. Posibleng epekto sa fans at fandom. Ang mga ganitong issue ay madalas nagdudulot ng split opinions sa fandom, kaya pwede ring talakayan ng posibleng tensyon sa social media. Pwede ring ipakita na ito ay pagkakataon para sa fans na maging mature sa pagharap sa kontrobersya, ansalid na basta-basta mag-react ng emosyonal. Number 4. Lesson o takeaway. Maaari ring dagdagan ng mensahe na hindi lahat ng lumalabas sa social media ay buong katotohanan at mas mainam na maghintay ng official statement. Ang respeto sa artista at sa kapwa fans ay laging mahalaga, lalo na sa mga sensitive na issue. Number 5. Next steps. Pwede ring bangitin kung ano ang aasahan ng publiko sa susunod.
Maglalabas ba si Jericho Rosales ng official statement? May interview ba na ipapaliwanag niya ang nangyari? Paano makakaapekto ito sa events o proyekto ng dalawang artista?